Sir? Dati kapag may 1,000 ka sa wallet, feeling mo anak ka ni Henry C. Pero bakit po ngayon, humawak ka lang ng 1K, paglabas mo ng grocery o palengke, barya na lang ang natira? Tol, ang tawag dyan ay budget na, natuli. Bakit ka mo? Kasi tinapyasan na naman sa taas. Pero bago tayo maniwala sa mga palusot ng gobyerno, himayin muna natin. Tuwing tinatanong sila kung bakit mahal ang bigas, ang kuryente at ang gasolina, ang sagot nila laging, kasi po may gera sa ibang bansa, kasi po may El Nino, kasi po mahina ang palitan ng dolyar. Hep, hep, hep. Teka lang, gas-gas na ang palusot na yan. Oo, may epekto ang gera at panahon, pero minor lang yan. Ang tunay na dahilan kung bakit ang 1,000 mo ay nagiging barya na lang, ang tunay na dahilan kung bakit ang presyo ng bilihin ay lumilipad pataas, ay dahil sa korupsyon. Sila ang linta na umuubos sa halaga ng piso mo. Paano nangyayari? I-connect natin ang dots, tol. Gagamitan natin ng common sense na wala sila. Una, ang presyo ng pagkain. Bakit mahal ang bigas at gulay? Dahil ba sa bagyo? Hindi, sanay na tayo sa bagyo. Mahal ang pagkain kasi ang pondo para sa fertilizer, pondo para sa irrigation, at pondo para sa makinarya na magsasaka, ninakaw na. Isipin mo, kung yung bilyong-bilyong pondo sa agriculture ay talagang nakarating sa magsasaka, edi sana mura ang puhunan nila. Edi sana mura ang benta nila sa palengke. Pero dahil kinupit ni congressman at ni department head ang pondo, ang magsasaka uutang sa 5-6, mahal ang puhunan. Kaya pagdating sa palengke, mahal ang benta. Tayo ang pumapasa ng kickback na kinain nila. Yung presyo ng sibuyas na ginto, epekto yan ng sindikato na protektado ng politiko. Pangalawa, ang presyo ng biyahe at logistics. Bakit mahal ang presyo ng bilihin? Kasi mahal ang transportasyon. Bakit mahal ang transportasyon? Kasi ang mga kalsada, sira-sira, traffic. Bakit sira ang traffic? Kasi yung budget sa kalsada, 90% kickback, 10% lang ang semento. Dahil lubak-lubak ang daan, mabilis masira ang truck ng delivery. Matagal ang biyahe. Ang gastos ng negosyante sa repair at gasolina, ipapasa sa atin. Idadagdag sa presyo ng bilihin. Kaya bawat kagat mo ng pagkain, may hidden charge doon. Yun ay ang cost of corruption sa kalsada. Pangatlo, ang lagay system. Ito ang hindi alam ng marami. Bago makarating ang produkto sa estante ng grocery, dumaan yan sa butas ng karayom. Si negosyante, kukuha ng permit sa City Hall, hihinga ng lagay, dadaan ng truck sa checkpoint, hihinga ng kotong, magpapa-approve sa customs, hihinga ng padulas, lahat ng yan, gastos. Saan kukunin ni negosyante ang pambawi sa suhol? Siyempre, ipapataw sa presyo ng paninda. Hindi si negosyante ang nagbabayad ng suhol, tol. Tayong mamimili. Nakapatong na sa presyo ng sabon at toothpaste ang pangmeryenda ni Mayor at pangregalo ni Commissioner. Kaya wag nilang isisi sa gera sa ibang bansa. Ang tunay na gera ay nandito. Ang gera ng kasibaan sa gobyerno. Kaya lumiliit ang halaga ng 1,000 pesos mo kasi ang laki ng kaltas ng sistema bago pa makarating sa'yo ang serbisyo. Kung walang korupsyon, ang 1,000 pesos mo marami sanang mabibili. Pero dahil sa kanila, ang pera natin parang ice cream na nasa ilalim ng araw. Tunaw agad!